Kamusta mga tol? 208 million 4 years extension ni Mahal Murray sa Nuggets. Sulit ba yan o sobrang overpaid naman yung hype na yan? Tirahin na natin yan, pero bago yan, hatyara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, last year mga tol, yung stats ni Mahal Murray sa regular season ha, 21.2 points, 48.1% sa field goals, 42.5% naman sa 3 points, 4.1 rebounds, 6.5 assists at 2.1 turnovers per game. So tingin ko yung unang reason na extension niya, syempre, yung how well he plays with Jokic, diba? Was short English yun, ha? Maraming pagkakataon makita natin silang dalawa yun nandyan, diba? Sa ibabaw, ayan, nagpipick and roll sila, oh. Tapos atake si Mahal Murray na ganyan, 4-3, patay ka dyan. Napaka-importante niyan para sa Nuggets, mga tol, kasi kung hindi nyo naalala, ha, yan yung mga ganyang handoff, tapos silang dalawa lang nandyan, kadalasan ginagawa ng Nuggets yan kailan? Sa fourth quarter ng laro, diba? Ayan, no, patay na naman. Importante yan kasi unang-una, threat syempre si Joker, diba? Kaya siya yung palagi nasa ibabaw, dyan siya palagi pumapasa eh. Kung meron ka pang isa pang player na score din kagaya ni Mahal Murray, mas okay talaga yun kapag ganun. Simple pa yung play, handoff lang palagi ni Joker na ganyan, no? Tapos 21 points per game yung papasahan niya. Malaking bagay talaga yun para sa Nuggets eh. At yung mas importante dyan, hindi nagbubuhayahan yung dalawa na yan mga tol. Never ko actually nasabi na, ay, buhaya naman ni Mahal Murray, pasama naman si Joker. Never ko nasabi yung ganun eh. So ngayon, ito pa, pag nasa pose si Joker, ganyan, diba? Siyempre, pagtutulungan palagi ng depensa, malakas yan eh. Ayun, meron ka pang isa pang scoring threat na hindi mo pwede pabayaan na ganyan. Ano, patay ka dyan. Lahat naman actually sa Nuggets, mga tol, scoring threat silang lahat eh. Pero siyempre, iba pa rin yung Mahal Murray, diba? Sa regular season kasi, 42.5% yan sa 3 points last year. Ayan, no, patay ka dyan. O yan, tinan nyo, si Mikal Bridges overthrow battery bumabantay, oh. Hindi makakommit sa double team kay Joker. Bakit? Ayan, kinikot kay Mahal Murray, inatake siya bigla eh, yun. Naiwanan na nga siya, layup yan. Tapos meron pa nga silang ginagawang ganito, napakasimple, ganyan, oh, give and go mga tol. Isa sa pinaka-basic na play sa basketball, yan, oh, layup yan. So mas nagiging effective talaga yung pwesto ni Joker sa ibabaw. Magaling siya pumasa dyan, diba? Tapos kakat bigla si Mahal Murray, yan, ganda, oh, tak-tak. O yan pa isa, pose si Joker, give and go na naman ang ginawa. O nice pass na naman, shot na naman. O like mong hayop ka ha, kaya nakakatamad gumawa ng video, di ka kasi nagla-like eh. Mag-like ka na. Tapos syempre naman mga tol, yung pick and roll nilang dalawa ni Joker, isa sa pinakamahirap bantayan sa NBA. Alam niyo mga tol, napakahirap ngayon humarap ng dalawang star margarine na nagko-complement ang laro sa isa't isa ha. At itong dalawa na to, si Mahal Murray at si Joker, kuksakto talaga itong dalawa na to. Swak na swak talaga yung laro nilang dalawa eh, no? Kaya nga madalas nag-pick and roll silang dalawa na ganyan. At si Mahal Murray, siya lang yung kaisa-isang ball handler ng Nuggets maliban kay Joker. O ito, isipin nyo kung bakit kinuha ng Nuggets si Russell Westbrook. Di syempre diba, kapag nagpapahinga si Mahal Murray, meron ngayon papalit na ball handler pa. At yung ilang taon na magkasama silang dalawa ni Joker, mga tol, matagal na eh, no? Hindi talagang papalitan yung chemistry nilang dalawa na yun. Malapit na talaga yun. So tingin ka mga tol ha, yung Nuggets, satisfied pa sila sa nakikita nila na kombinasyon ni Mahal Murray tsaka ni Joker. Dapat na naman talaga eh. Kasi para sa akin ha, maraming star margarine, duo o kaya trio ngayon sa NBA. Pero itong dalawa na to sa chemistry ha, siguro top 1 to sa chemistry sa buong NBA eh. Baka sabihin nyo naman, tol, si Mahal Murray naman, hindi naman yan all-star, diba? Never pa nga yan nakapasok sa all-star game eh. Pero kahit na, mas magaling pa nga yan actually sa ibang star margarine na naboto nga sa all-star game, malakas lang naman sa fans. Ayan o, patay ka dyan. Eto, isipin nyo dyan mga tol ha, second option siya sa offense sa Nuggets, diba? Kasama niya MVP si Joker, 21 points per game pa rin siya at 6.5 assists per game pa nga ha. Okay na talaga yun para sa akin eh. Hindi pa sila nag-aagawan sa mga plays, talagang lagi tulong sila eh. Pick and roll lang nilang dalawa, napakahirap na pigilan. Okay na talaga yan ganyan para sa akin eh. Pero yung mas importante dyan mga tol, yung kapag nakaupo si Joker, ano nangyayari? Si Mahal Murray palagi yung first option ng Nuggets sa opensa, di ba? Nasa loob siya eh. Hindi naman actually madalas umupo si Joker mga tol ha. Kadalasan 3 minutes lang sa second quarter, tsaka 3 minutes lang sa fourth quarter. Pero kasi mga tol ha, nag-iiba talaga yung style ng play ng Nuggets kapag nakaupo si Joker. Kailangan talaga na mayroong mangunguna sa opensa at doon na palagi makita natin tumitira palagi si Mahal Murray. Yan yung mga ganyan, no? Stagger screen sa ibabaw na ganyan, di ba? Madalas din gawin ng Nuggets yan, ganyan. Tumirada na nga, portre, patay ka dyan. O kaya makakakuha ng switch kapag ganyan, di ba? Sentro yung bantay niya. Isipin niya mga tol ha, ilang players ng Nuggets yung pwede sa ganyan, isolation na ganyan? Parang siya lang eh, no? Kung kukuha ng switch tapos isolation, syempre hindi ka si Joker, mga tol, sentro yun eh, oh. Ang ibig ko sabihin, yung mas maliit siya tapos mas malaki bumabantay sa kanya, parang siya lang eh, no? Siguro sa ngayon si Westbrook makakaya pa eh, no? Pero hindi na siguro gaano. Pero wala talaga ibang player ang Nuggets na ganyan na gumagawa ng ganyan. Siya lang talaga eh. O yan pa, tingnan mo, si Mikal Bridges overthrow battery ng bantay niya. Defensive player yan, maganda depensa yan ha. Pero batang Milo Bits talaga ang hayop, sinayawan lang eh, oh, patay ka dyan.
At ito yung isa pang importante mga tol. 6'4" to na point guard, matangkad to, malaki pa katawan. Pumoposte pa nga to, tinan mo, by the way, patay ka dyan. O yan pa, isa, inilapit, tapos di na maginawa. Pinostehan no? Ilan ba ngayon sa NBA yung mga point guard na pumoposte? Marami ba? Konti lang talaga Kaya importante talaga yung malalaking point guards kayo kasi kadalasan ngayon yung mga point guard maliliit no? Itinatago lang sila sa depensa palagi kasi nga liability sila sa depensa. Pero ito hindi ganun Kabaligtaran pa nga si Mahal Murray mga tol. Siya yung pumopose sa maliit na point guards na kalaban. So mahirap talaga itago yung maliit na point guards na kalaban no? O yan, tinan mo, si Astray yung bantay niya. Ang liit ni Astray Kayang-kaya, walang magawa si Astray no? So malaking advantage to para sa Nuggets mga tol kasi kayang-kayang score ni Mahal Murray yung point guard ng kalaban. Mahirap itago ngayon yun. At ito, importante rito mga tol kapag patapos na ang laban, tapos digit ang laban, sino tumitira palagi? Yung closer nila, si Mahal Murray di ba? Yung bang kapag game winning shot na, si Mahal Murray talaga kadalasan yung tumitira para sa Nuggets, patay ka dyan. Na kung iisipin natin, bakit kaya hindi si Joker no? Bakit kaya si Mahal Murray yung tumitira? Actually mga tol, hindi ko rin alam pero magaling naman talaga siya sa ganyan patay ka dyan. Ito pa, lamang isa, last 50 seconds na lang nalalabi. Kadalasan ganyan, di ba? Pigaro sila dalawa ni Joker kapag ganyan patapos na yung laban. Yan, palobo, patay ka dyan. Siguro kasi mga tol, tingin ko lang to mas kaya siguro ni Mahal Murray na mag-create na sarili niyang tira kaysa kay Joker. Pero hula ko lang yun. Tapos nung playoffs last year mga tol, 20.6 points, 40.2% sa field goals, 31.5% sa 3 points, 4.3 rebounds, 5.6 assists, at 2.6 turnovers per game. Actually, bumaba yung field goal percentage niya no? Kasi parang naalala ko, parang unang series pa lang sa Lakers, meron na talaga tong injury calf strain injury 2 Pero kahit na mga tol, kapag Lakers ang kalaban no? Kahit siguro bali isang paa nito, nakasaklay pa to, magsusuper sayo pa rin to basta kalaban ng Lakers. Game 1 laban sa Lakers, 22 points. Game 2 laban sa Lakers, 20 points. Game 3, 22 points. Game 4, 22 points. At Game 5, 32 points, hanep. So bakit ganun ang nangyayari, no? Kasi mga tol, walang pang depensa ang Lakers kay Mahal Murray. Sinalubong ni Lolo Bron, no? Iniwanan na si Lolo Bron. Dak-dak! Ano, lo? Actually, yung kadalasan bumabatay sa kanya, si Baby Back Ribs no? Pero ang sabi ko kanina, big guard to na pumuposte kadalasan. Pinostehan pa nga si Baby Back Ribs layup yan. Wala mga tol, ulam na ulam si Baby Back Ribs kay Mahal Murray. Isolation na naman sa poste wala talaga. Hindi talaga kayang batayin ni Baby Back Ribs no? Tapos kung mapaswitch naman yung mga sentro ng Lakers, anong sabi natin kanina? Siya lang ang player ng Nuggets na magaling sa isolation. Step back 3 points, patay ka dyan. Si Davis Solo naman, sinabayan, paos, pansitan. Pero isa pa raw, nagbahay-lubis pa muna ang walang biglang jumahamper, patay ka dyan, kilay. At yung malupit doon mga tol, Game 2 lamang ang Lakers sa 4th quarter ng siyam. Hinabol ni Mahal Murray. Layup yan. 14 points si Mahal Murray sa 4th quarter. Binantayan ni Vincent na tropa ni Eugene, no? Step back jumper, patay rin yan. Yan yung sinasabi ko kanina mga tol, no? Na wala talaga pandepensa ang Lakers kay Mahal Murray. No? Si Baby Back Ribs hindi talaga kaya layup yan. Kaya tuloy ang tawag sa Lakers, intro boys Dahil dito kay Mahal Murray lamang lagi Lakers, talo palagi Ano, sabayan mo. Wala na, shoot na naman. Last 33 seconds na lang nalalabi. Dalawa pa yung lamang ng Lakers Mukhang mananalo ata ang Lakers dito Jak. Andiyan si Mahal Murray, paborito niya kalaban ng Lakers. Ayan na ka tabla na. Ayun, tabla ang score. Last 4 seconds na nalalabi. Binantayan ni Davis alone. Nag-by the way. Patay ka dyan. At sa Game 5 mga tol, ganun na naman no? Sa 4th quarter, ayan na naman si Mahal Murray patay ka dyan. Tabla last 4 minutes na lalabi. Yan yung sinabi ko kanina mas mahirap talaga i-double team si Joker kasi nandiyan si Mahal Murray. Nice pass dinakdaka si Lolo Bron. Ano? Ayan pa, si Baby Back Ribs talaga hindi talaga kaya bantayan si Mahal Murray no? Lalo siguro kung si J-Lo nagbabantay dyan, lalong ulam yun. Pero laman pa rin yung Lakers na isa mga tol Last 1 minute na lang nalalabi sa 4th quarter. Nakuha na pa si Lolo Bron na rebound. Bumakasot ka kasi Ayan, binigay kay Mahal Murray. Crucial yan, potre. Patay ka dyan, lamang na Nuggets. At again, eto na naman no? Tabla ang score, last 9 seconds na lang ang nalalabi. Ano sinabi ko kanina, ang closer ng Nuggets si Mahal Murray kadalasan Ayan na naman, si Mahal Murray na naman nga patay na naman. Ayun, nagmamadali yung Lakers, si Lolo Bron. Ayan ipinasa na lang, tinira sa malayo. Ayun, pinagburakay na naman ng Nuggets ang Lakers. At syempre naman mga tol, yung pinakamalaking reason ng foreign extension ni Mahal Murray, ito syempre. Nag-champion kasi sila noong 2023, di ba? Yung first leg nila noon, si KFC lang actually yung nawala ngayon Pero kung titignan natin mabuti si Joker, 29 years old pa lang yan. Hanggang 2027 pa ang contract niyan. Si FPJ, 26 years old pa lang. Hanggang 2026 pa ang contract niyan. Si Gordon Dakdak mo naman, 28 years old pa lang yan. Bata pa rin. Hanggang 2025 pa ang contract niyan. At eto nga si Mahal Murray, nakaka-extend lang, di ba? 27 years old pa lang yan, mga tol, bata pa rin Ngayon, hanggang 2028 na yung contract niya.
Nagigets nyo ba yun mga tol ha? Ang ibig sabihin nun, yung core ng starters ng Nuggets, puro bata pa talaga. Nag-champion pa dati yan, di ba? At yung mga kontrata ng Nuggets para sa first wave nila, multiple years pa yung contract nila. Para sa akin mga tol, kahit naman sino siguro isama mo sa mga apat na yan, di ba? Solid na solid talaga first wave na kaagad yun. Sa uladan nila yung plays nila, komportable pa sila sa isa't isa. At alam pa nila yung roles nila. At nagko-compliment pa yung mga laro nila sa 3-time MVP na mahilig sa kabayo na si Joker. So para sa akin, tama talaga yung ginawa ng Nuggets na nilak na kaagad nila yung pang first wave nila. Yun bang kagaya ng kasabihan, di ba? Huwag mong basagin yung alam mo nagwo-work naman eh. Hindi naman kasi ito kagaya ng Lakers, nag-champion dati, di ba? Ang ganda-ganda ng roster tapos pinag-trade karamihan ng players ay yung Boracay tuloy. So yung tanong natin kanina, sulit ba yung 208 million contract extension ni Mahal Murray? Para sa akin, oo naman, sulit na sulit talaga yan. Hindi man niya naboboto bilang all-star, di ba? Pero saktong-sakto kasi yung fit niya sa Nuggets. Meron siya mga skills na talagang kailangan ng Nuggets. Kaya nga sila nag-champion dati dahil din dito eh. At Taylor Swift pa nga nila yung Lakers, so doon pa lang, sulit na yun. Okay na pang himagas, mga liga, makita rin Mahal Murray.